Hello, welcome to Mateo Tagalog Recaps. Nagsimula ang movie sa apat na lalaki na dumating sa Washington DC sakay ng lumang sasakyan. Huminto sila sa gilid ng kalsada at ang dalawa sa likod ay bumaba. Ito ang mga ahente ng US Secret Service na sina Riley at Colt habang ang dalawang guns ay nagtatrabaho kay Ten Duwat, isang mamamatay tao. May nakatago sa bulsa ni Colt na isang bolang bakal na naglalaman ng likidong kulay asul. Ang sino mang uminom ng likidong ito ay maaaring mawala sa manipis na hangin ng walang anumang bakas. Sa oras na ito, isang marangyang tanghalian ang gaganapin sa isang malapit na hotel. Ang mga diplomat mula sa ilang bansa sa mundo ay nagtipon doon sa imbitasyon ng gobyerno ng US. Pumunta rin ang ambasador ng Argentina na sinundan ng ambasador ng Palawan Archipelago. Pero mabilis na naging malinaw na ang mga diplomat mula sa malalaking bansa ay pinapanatiling nakahiwalay mula sa maliliit na bansa. Si Sam Cooper, isang opisyal ng departamento ng US ay inatasan na bantayan ang mga bisita mula sa maliliit na bansa. Ikakasal si Sam sa araw na iyon sa kanyang matagal ng kasintahan na si Amanda. Umaasa siyang magiging maayos ang lahat sa ilalim ng kanyang pagbabantay para maibigay niya ang tungkulin sa kanyang kasamahan at makaalis. Gayunpaman, hindi lang ang mga diplomat mula sa mas maliit na bansa ay pinapanatiling nakahiwalay, pero ang serbisyo at pagkain na inihahain sa kanila ay mababang kalidad din. Samantala, ang ambasador ng Palawan Archipelago ay nakipagtalo sa isang diplomat tungkol sa pag-aayos ng upuan. Nagsimulang tumaas ang tensyon at ang buong tanghalian ay nagkagulo. Pinaghahagis ang mga plato at pagkain at maraming tao ang nasaktan. Habang sinusubukang kontrolin ni Sam ang nangyayari, sinabihan siya ng isa niyang kasama na umalis na agad o mahuhuli siya sa kanyang kasal. Nag-atubili na umalis si Sam pero pinigilan siya ng kanyang amo na si Michael Enseng. Pagkatapos ay pinarusahan siya dahil hindi niya makontrol ang sitwasyon at nagbanta ang kanyang amo na ipadala siya sa Greenland bago siya payagang umalis. Sa kabilang banda, ang dalawang US Secret Service ay pumasok sa isang mataas na gusali malapit sa hotel kung saan nagaganap ang tanghalian. Ang gusali ay ang sikretong base ni Ten Duwat na gumamit ang asul na likido. Habang naghihintay sila ng elevator, biglang binugbog ni Riley si Colt. Pagkatapos ay kinuha niya ang bolang bakal sa bulsa nito at nagmadaling lumabas ng gusali. Pero hindi nagtagal ay nagkamalay na si Colt at hinabol ang kanyang partner na kaaway na niya ngayon. Kasunod nito, isang matinding habulan ang naganap. Napansin ng dalawang guns na naghihintay sa sasakyan ang kaguluhan at agad nilang napagtanto na pinagtaksilan sila ni Riley. Kaya naman hinabol din nila ito pero nagawa ng secret agent na iwasan ang lahat ng humahabol sa kanya. Pagkatapos ay sumakay siya sa pulang sasakyan habang si Colt at ang dalawang guns ay sinundan siya gamit ang lumang sasakyan. Sa ibang lugar, hinatid si Sam ng kanyang kaibigan sa venue ng kasalan dahil huli na siya sa seremonya. Pero nang malapit na sila, binangga sila ng lumang sasakyan na minamaneho ng humahabol kay Riley at naiwan si Sam na tulala sa tabi ng kalsada. Mabuti na lang, isa sa mga opisyal na nagtatrabaho para sa embahada ng Russia ang dumating at napansin ang banggaan. Ipinaliwanag ni Sam na huli na siya sa kanyang kasal at nag-alok ang Russia na ihatid na siya. Pagkatapos ng ilang oras na pagkaantala, sa wakas ay nakarating na si Sam sa hotel kung saan gaganapin ang kasal. Sobrang galit na ang kanyang asawa at ayaw paniwalaan ang kanyang dahilan. Gayunpaman, nakontrol ng kanyang kaibigan ang sitwasyon at iniwan siya mag-isa sa kwarto ng hotel para makapag-ayos siya. Mamaya pa, nakita ni Sam ang lumulutang na bolang bakal na pumasok sa kanyang silid. Isang hindi nakikita ang nag-utos sa kanya na isara ang pinto. Sa una ay inakala ni Sam na niloloko siya ng kanyang mga kaibigan at tinusok ang hangin sa ibabaw ng bola. Sa kanyang gulat, naramdaman niya ang tiyan ng tao. Ang bola ay hawak ni Riley na uminom ng asul na likido at naging invisible para makatakas sa humahabol sa kanya. Pero bago pamalak ni Sam ang pinto, biglang pumasok si Colt at ang dalawang guns at pinatulog siya. Sinisikap ni Riley ang kanyang makakaya para makatakas sa mga ito gamit ang invisibility, pero nahuli pa din siya ng mga ito at sinaksak siya. Nang bumagsak siya sa sahig, nakita na ang kanyang katawan. Pero lumalabas na nagpapanggap lang siyang patay. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang pinagulong ang bola sa ilalim ng sofa. Nang hindi ito nakita ng masasamang tao, mabilis na silang umalis sa pinangyarihan. Di nagtagal, ang sugatang si Riley ay ibinigay kay Sam ang bola. Humiling ito sa kanya na dalhin ito sa taong nagngangalang Ron Clemen. Tapos ay hiniling niya kay Sam na tanggalin ang kutsilyo sa kanyang likod pero hindi nagtagal ay namatay na siya. Sa kasamaang palad para kay Sam, ang pulis at ang kanyang mga kaibigan at kanyang asawa ay pumasok sa kwarto sa sandaling iyon. Napansin ng mga ito na hawak niya ang kutsilyo sa tabi mismo ng isang hubad at patay na katawan at inakalang siya ang pumatay dito.
Agad siyang hinabol ng mga pulis pero kalaunan ay nagawa niyang makatakas. Sumunod na gabi, bumalik si Colt at ang dalawang goon sa lihim na taguan kung nasaan si Duwak na nagbabasa ng dyaryo. Ibinunyag na ang kontrabida ay umiinom ng ilang likido para maging invisible at manatiling nakatago. Nagsusuot siya ng trenchcoat at sombrero para lang makita siya ng kanyang mga tauhan. Dahil ubos na ngayon ang kanyang supply, gusto niyang maibalik ang bowl ang bakal at malaking halaga ng likido sa loob nito. Samantala, ang balita sa dyaryo ay pinapakita ang isang State Department na si Sam Cooper ay pinaghahanap dahil sa pagpatay sa Secret Service na si Riley. Maliwanag na ngayon na si Colt ay taksil sa gobyerno ng US at nagtatrabaho para sa kriminal na si Duwak. Pagkatapos ay inilarawan ng tatlo kung paano nakatakas si Riley dala ang bola at hindi nila ito mahanap kahit saan. Pero hindi kinonsinti ni Duwak ang kanilang kawalan ng kakayahan, kaya inutusan niya ang mga ito na hanapin si Sam sa anumang paraan. Pagkatapos ay hinawakan niya si Colt at itinulak sa gusali bilang parusa. Sumunod na araw, nakipag-ugnayan si Sam sa kapatid ni Amanda na si Ellie at humingi ng tulong. Ibinunyag nito na ang kanyang kapatid ay nabalisa at hindi na nakikipag-usap sa sinuman pagkatapos ng nangyari sa kanilang kasal. Ang pagod na si Sam ay ipinaliwanag ang lahat pero tumangging maniwala si Ellie sa kanyang kakaibang kwento. Kaya, inilabas niya ang bowl ang bakal na inabot sa kanya ni Riley bago ito mamatay. Binuksan ng dalawa ang bola at nagulat sila nang makita ang asul na likido. Hindi makapaghintay na may malaman pa, naglagay si Sam ng ilang patak ng likido sa lamesa at tinikman ito. Dahil dito, dahan-daang naging asul ang kanyang katawan at naglaho na ikinagulat ni Ellie. Sa sandaling ito, natunto ng mga goons ang potensyal na kinaroroonan ni Sam at nakarating sa bahay ni Ellie. Nakita nila itong nakikipag-usap sa damit na nakalutang sa hangin. Dahil dito, napagtanto nila na si Sam talaga ang nagnakaw ng bowl ang bakal. Sinimulan nilang barilin ito pero ginamit ni Sam ang mabilis niyang pag-iisip at hinubad ang kanyang damit maliban sa kanyang panloob na naging halos hindi makita. Pagkatapos ay pumasok sila ni Ellie sa sasakyan at tumakas. Sumunod, pumunta sila sa pambabae na paaralan kung saan nagtatrabaho si Ellie bilang isang guro. Pagkatapos ay iniwan niya si Sam sa kanyang opisina at bumili ng kanyang damit. Ginamit ni Sam ang pagkakataon na ito para makapang boso sa banyo pero hindi nagtagal ay pinagsabihan siya ni Ellie. Makalipas ang ilang oras ay nawala na ang epekto ng likido at muli nang nakita si Sam. Isinuot na niya ang damit na binili ni Ellie at silang dalawa ay lumabas na. Sa kasamaang palad, ang opisyal ng Russia na si Boris ay nagtago sa likod ng sasakyan. Sa sandaling makapasok ang dalawa, tinutukan sila nito ng baril at hiniling ang bowl ang bakal. Palihim na hinagis ni Sam ang bola kay Ellie at nagsinungaling na wala ito sa kanya. Nakapagtataka na ang walang muwang na si Boris ay naniwala sa kanya at hindi na siya inimbestigahan. Lumalabas na ang Russian at US government ay may formula para gawin ang asul na likido. Pero nagsanib puwersa sila para sirain ang invisible na gamot na ito dahil maaaring maging sakuna ang paggamit nito para sa dalawang bansa. Di nagtagal, pumunta sina Sam at Boris sa US State Department para sa isang pulong kasama si Michael Enseng. Ibinunyag na ang dalawang bansa ay lumagda sa isang lihim na kasunduan para sirain ang lahat ng asul na likido. Pero naging komplikado ang mga bagay nang sabihin ni Boris na nakainom na si Sam ng asul na likido. Maaari na ngayong dukutin si Sam ng sinuman at pag-aralan ng kanyang sample ng dugo para makagawa ulit ng likido. Pagkatapos ay inanunsyo ni Michael na dapat sunugin ang katawan ni Sam para maiwasan ang karagdagang komplikasyon. Pero bago pa sila makagawa ng kilos, ang ambasador ng Palawan Archipelago at Argentina ay dumating sa opisina ng kalihim na may formal na reklamo tungkol sa hapunan. Lihim na nasa likod nila si Ellie na ngayon ay invisible. Mayroon din siyang maliit na test tube sa kanyang kamay na puno ng likido na tila lumulutang sa lahat. Napagtanto ni Sam ang nangyayari at agad na sinigawan ito. Nagudyok ito kay Ellie na ihagis sa kanya ang likido at mabilis niyang ininom ito para maging invisible. Tapos ay tumakas ang dalawa sa gusali nang walang nasaktan. Sumunod na eksena, pumunta sila sa malapit na kaibigan ni Sam na si Ted. Nakita nilang nakalock ang pinto pero alam ni Sam kung saan nakatago ang ekstrang susi nito. Tapos ay pumasok sila sa loob at agad na pumunta si Ellie sa banyo para maligo. Mamaya pa, nag-usap ang dalawa tungkol sa hindi natuloy na kasal ni Sam at nagsimula silang mag-bonding. Sa huli ay umupo sila sa sofa at sinimulan ng sibakin ni Sam si Ellie habang naka-invisible. Wala silang kamalay-malay na pinagmamasdan sila ng grupo ng matatandang lalaki sa tabing gusali. Kinaumagahan, narinig ni Sam ang tunog ng ilang sasakyan na dumating sa harap ng apartment. Napagtanto niya na pinagtaksilan siya ng kanyang kaibigan at nagbigay ng impormasyon sa US pati na rin sa ahensya ng Russia.
Gayunpaman, silang dalawa ay nagmadaling lumabas ng apartment dala ang bolang bakal at lumabas sa basement gamit ang hagdan. Sa labas, nakasalubong nila ang grupo ng matatandang lalaki na kagabi pa sila sinusubaybayan. Halatang nahumaling ang mga ito kay Ellie at ginamit nila ang pagkakataong iyon para hiramin ang kanilang sasakyan. Kinalaunan, nag-compile si Sam ng listahan ng lahat ng tao na pinangalan ng Ron Clement at inisa-isa ang mga ito. Humiling kasi sa kanya si Agent Riley bago mamatay na dalhin ang bolang bakal sa nagngangalang Ron Clement. Kaya, pinuntahan nila ni Ellie ang mga tinitirahan ng posibleng Ron Clement na tinutukoy ni Riley. Nang makarating sila sa pantalan ng syudad, nakita na nila ang Ron Clement na hinahanap nila. Pero pagpasok nila ng bahay, nagulat sila nang makita nila si Ted. Tapos ay nabunyag na si Ted ay isang secret agent ng FBI na sinusubaybayan ang kaso tungkol sa asul na likido. Nang gabing mamatay si Riley, talagang sinusubukan itong pumunta kay Ted at hindi kay Sam. Habang nag-uusap ang tatlo, tumunog ang telepono ni Ron Clement. Nang sagutin nito, gustong kausapin si Sam ni Dwight. Nabunyag na dinukot nito si Amanda at nagbanta na papatayin ito kapag hindi pumunta si Sam sa gusali ng Kapitolyo nang hindi dala ang bolang bakal. Nang wala ng pagpipilian, itinulak ni Sam si Ted at tumakbo palayo kasama si Ellie. Sumunod na eksena, nakarating na ang dalawa sa Kapitolyo at mabilis silang na-hostage ng goons ni Dwight. Sa loob, sa wakas ay nakilala na nila ang invisible na kontrabida na nagpahayag na matagal na niyang pinatay si Ron Clement. Ginagamit lang niya si Sam at ang Secret Service para maihatid ang bolang bakal sa bahay ni Ron Clement kung saan niya ito kukunin ng walang nakakaalam. Makalipas ang ilang segundo, nagsimulang humina ang epekto ng likido at unti-unting nakita na si Dwight. Sa nakakagulat na twist, nabunyag na ang mamamatay tao na kontrabida ay walang iba kundi si Amanda. Gumagamit siya ng instrumento para palalimin ang kanyang boses na parang lalaki. Hindi kailanman minahal ni Amanda si Sam at ginagamit niya lang ito para sa kanyang plano. Sa sandaling iyon, dumating sina Boris at Ted sa Kapitolyo at sunod-sunod na pinatumba ang mga goons. Nag-alala dito si Amanda kaya inagaw niya ang bolang bakal kay Sam at ininom ang asul na likido. Ngayon ay invisible na ito ulit tapos ay naghubad at tumakbo palayo na tumatawa. Pero nagawa ni na Sam, Boris at Ted na ma-corner siya sa kwarto kung saan sinunog nila ang mga lumang pera ng US. Sa puntong ito, ganap nang nawala sa pag-iisip si Amanda sa patuloy na paggamit ng likido. Napagtanto niyang wala na siyang matatakasan kaya umakyat siya sa isang conveyor belt at tumalon sa apoy hanggang sa mawalan ng buhay. Nalungkot sina Sam at Ellie sa kanyang pagkamatay pero nakahinga na ng maluwag sina Ted at Boris. At dito nagtatapos ang movie. Thank you for watching.